Magandang araw mga katokers, mga katoshis, mga katokis. Welcome na naman po sa ating panibagong upload at vlog dito sa Talking Toshi TV. Yes! Alright, magandang araw po. Kamusta po kayo mga kababayan? At tatalakay po tayo ng panibagong paksa. May kilalaman sa kalikasan, sa mga wildlife animals or sa mga endangered species. Itong mga tarsier, ano? Considered to be an endangered species. Nakakaunti na lang kasi sila. Okay? But sad to say, may mga tao na talagang siguro playful, no? Hindi nila masyadong alam yung mga pasikot-sikot sa pagiging endangered species ng ibang mga animals. Kaya nagagawa nila ang mga maling gawi o maling bagay, ano? Tulad nito, yung mga vloggers or may vlogger, si Farmboy yata, ano ang pangalan niya? Kinuha, hinaplos yung yung tarsier. Nakita niya, nilipat pa niya yata ng lugar, ano? Okay, so naging viral po 'yan at maraming common din na ng mga netizens, ano? Alright? Masama po ang nagiging epekto po sa mga tarsier pagka sila po ay hinahawakan, hinihipo. Okay? Hindi po maganda ang nangyayari, nai-stress po sila mga kababayan. So, alamin natin yung kabuuan ng istoryang ito. Pati na rin po yung legal basis kasi may batas po tayong umiiral, no? Laban dito sa sa mga manlalabag sa batas ng wildlife protection. Okay? So alamin din po natin 'yan mamaya-maya sa tulong po ni Attorney Gabby Concepcion ng unang hirit, no? Mamaya paparinig po namin sa inyo. Bilang backgrounder tungkol dito sa issue na ito, pakinggan po natin itong balita mula sa Frontline Pilipinas. Ito po ay sa TV5 TV5 News, ano? Okay. Kakasuhan ang mga vlogger na nanggulo at nangdakma ng mga tarsier sa isang viral video. Sakop daw kasi ng Wildlife Resources Conservation and Protection Act ang mga tarsier. Nasa frontline ng balitang yan, si Raynel Pawi. Ayaw ipusa. Lakpan na sini. Bawal di ikas. Dili. Ayaw ipusa. Tuwang-tuwang dalawang vlogger na ito mula Polomolok, South Cotabato nang hablutin nila ang tarsier na yan. Hindi pa sila nakontento at dinakma rin ang isa pang tarsier. Ako isa. Pilit din nilang pinangiti ang mga ito. Smile, baby! Smile! Smile, baby! Pilit nyo pa pinangiti, stress na, parang sinasakal nyo na. Okay? Pambihira kayo. Ano yan? For the content lang, for the views. Meron lang kayo mailagay sa vlog ninyo, no? May matututunan tayo mamaya dyan. Meron mga babanggitin si Julius Babaw. After ng news item na to, Julius Babaw, Mikey Reyes, at saka si Kalad Karen, ano? Sige, tuloy natin to. Smile! Kinilala ang nag-upload at vlogger na si Farmboy. Binura niya na ang viral video. Pero nag-upload pa siya ng isa pa kung saan pinapakita nilang pinakawalan na nila ang mga tarsier. Ayun na guys, nakawalan ko na guys. But still hinawakan mo pa rin. Ganon din yun. Tsaka makakatiyak ba kami na yun din yung pinahinawakan mo doon? Yung una mong hinawakan sa unang video mo, yun din yung hinawakan mo, binalik mo rin doon. Hindi natin alam yun, ano? Tuloy natin. Matapos ang insidente, binisita ng mga tauhan ng Department of Environment and Natural tingnan nyo guys tingnan nyo, pakinggan ninyo yung reaction at ugali, yung demeanor, yung pagsasalita nung dinalaw sila ng mga taga Department of Environment and Natural Resources. Pakinggan po ninyo mga kababayan. Sources ang vlogger. Guys, naadaring mga DNR guys. Okay na ni guys, kay na-release na naman. So, wala na yung problema guys. Iniimbestigahan na raw ng DNR ang mga vlog.
Parang wala lang, no? Wala nang problema, guys. Bisaya, hindi ko masyado maano eh. Wala na problema, guys. Ay, naku po. Na pag-alaman nilang pinakawalan ng mga ito ang mga tarsier na nasa viral video. Ayon sa DNR Davao, sakop ng Republic Act 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act ang mga tarsier. Any possession of wildlife without the necessary permit is strictly prohibited, strictly regulated. So pag may makita man kayong any wildlife, tarsier ba yan, please report it to the nearest CNR, PNR, or DNR office sa inyong lugar or your barangay para mag-inform na din sa nearest DNR office. Hindi namin kaya na makita lahat yung areas na yan, no? But we count on you as our partner. Babala rin ng isang eksperto, hindi tama ang ginawa ng vlogger. Nocturnal daw ang mga ito at sa gabi lang dapat gising. Kaya masama raw ang epekto ng ginawang panghablot at paggising ng vlogger sa mga tarsier. So yun na lang, pagkuha mo sa kanila, ginising mo sila sa umaga, na-stress na yan. Pag na-stress yan, nagkakasakit na kaagad sila. Madaling mamatay yan pag na-stress sila. Maituturing na endangered species ang Philippine tarsiers ayon sa International Union for Conservation of Nature. Hindi lang daw dapat pagsasampa ng reklamo ang dapat gawin. Aside from filing a case, kailangan meron ding educational program, awareness program para ma-recognize nila na mali yung practice na yan. Tinawag naman na stupid o katangahan ng Philippine Tarsier Foundation ang ginawa ng mga vlogger. Pinopost lang daw ito online para sa views at pagkaperahan. Hindi raw dapat nabibigyan ng incentive ang animal harassment. Ang mga social media account daw na ganito, dapat maturuan ng leksyon. Yes. Smile, baby! Smile! Smile, Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Ang pagiging vlogger, may kaakibat yan na responsibilidad. Diba? Criminal case ang isasampang kaso. Dapat lang. Kasi dating kanina parang wala no? Parang, hi guys, meron pa meron, no? Di ba? Nag-usap-usap na kami, ha? Okay na, ha? Ganun. Dapat sampulan, no? Para hindi tularan ng iba. Correct. Ano ba nangyayari sa mga tarsier? Madali po kasing ma-stress ang mga tarsier. So sabi ng mga eksperto, kapag nasa-stress sila, maaaring saktan nila ang kanilang sarili, inuuntog ang ulo. Minsan pa nga yung iba nagpapakamatay. So wag po nating i-stressin ng mga tarsier. Ang akin lang, as a vlogger, Yes. huwag mag-vlogger kung walang may vlog. Diba? Tama si Mikey Reyes. Huwag mag-vlogger kung walang mai-vlog. Kung ano lang yung mga mahahawakan nyo dyan Tapos, sabi nga, for monetization lang daw yan no? For the views, for the content. Pambihira kayo. Up to the extent na lalabag na kayo sa batas. Meron tayong batas tungkol sa nature, no? Hindi siguro nila alam, no? Yan. Be responsible. Gayahin nyo ang Julius Babaw unplug. Yun, unplug. In other words, in the end, be a responsible vlogger. Pati ako kasali dyan. Kailangan maging responsible tayo ng mga vloggers. Lahat tayo mga vloggers, small or big, lahat tayo kailangan responsible sa ating mga actions, sa mga nilalagay nating content sa ating mga videos. So, ayan. So, aral yan, no? Para sa lahat ng mga vloggers. Okay. Ngayon, ano ba ang legal basis nitong paghawak dito? Hinawakan lang naman yung Thursday. Merong, merong legal basis dyan. According to, eto, patutugtugin na po natin. Attorney Gabby Concepcion. Hindi po yung artista, ha? Babae po siya. Okay? At galing po ito sa unang hirit, no? Mga kababayan, sa GMA 7. Gabby Concepcion. Attorney, good morning. Good morning sa iyo, Ate Sue. Ngayon, Ate Sue, isa ka ba dun sa mga nag-react sa viral video na ito? Panoorin natin. Daming nanood. So, kita rito ang dalawang tarsier na hinawakan o dinakma ng dalawang vloggers sa South Cotabato. Ang daming nag-angry reacts ng video na yan online. Ano ba ang sinasabi ng batas ukol dito? Well, here's all you need to know. Ask Attorney Gabby.
Hashtag Ask Attorney. Attorney, sabi ng isa sa mga vlogger, nasa farm sila ng kamag-anak nila nang makita ang tarsier, kaya hinawakan nila ang mga to para ilip. Yung pala ako ang una kong tanong, wala ba silang tour guide o ranger man lang nakasama para magdidisiplina sa kanila? Okay? Or mag-guide sa kanila na wag mong hahawakan yan. Wag nyo hahawakan yan. Basta you just view them from afar. At pagka halimbawa may isa pang sensitivity nila is yung sa flash ng camera. Kaya pag kukunan nyo sila, huwag kayong gagamit ng flash. No? Very sensitive yung mga mata nila. Kaya tingnan nyo, laki-laki ng mata. Sa laki ng mata, yung buga ng ilaw, silaw na sila kahit mahina yun. No? So, i-picturean nyo sila, huwag nyo kayong gagamit ng flash. Taka naman, yun naman pala sa kamag-anak pala nila yun, kaya walang forest ranger or something, hindi disiplinado, so open siya. Kaya nahawakan nila diretso yung mga tarsier, no? Pat ng pwesto, may paglabag pa rin ba sila? Naku, 1997 pa po lamang idineklara na ng dating presidenteng FVR through Presidential Proclamation No. 1030 na ang Philippine tarsier ay specially protected faunal species ng Pilipinas at ipinagbabawal ang possession nito. Kaya't naipasa din ang Republic Act 9417 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act, kung saan bawal ang possession ng protected species. Depende kung ano ang exact rating ng tarsier. Halimbawa, ang maaaring penalty ay hanggang 500,000 pesos at kulong ng hanggang 6 na taon kung ang classification ng isang animal ay critical. Kung ito ay endangered, 200,000 pesos at 2 taong kulong naman. 10 days to 1 month at fine na hanggang 5,000 kung ito ay other threatened species. Malaki-laki rin pala ang parusa, no? Ang multa, no? As may kulong pa. Oh, grabe, no? Naman natin na medyo threatened at delikado ang mga tarsier, kaya't kailangan talaga bantayan ng DNR to. At depende sa lokasyon ng pangyayari, maaaring may ordinansa din in place na ipinagbabawal ang paghawak, pagposes at pagmamaltrato sa mga tarsier. Hashtag Ask Attorney, ano po ba ang tamang gawin kapag nakakita po ng tarsier o iba pang protected species? Bawal po ba talagang hawakan? Well, ang ginagamit ng salita ng batas ay possession, meron ding maltreatment at inflicting injury. Pag sinabing possession ay nasa hawak niyo ito, once na tinanggal niyo siguro siya sa kanyang habitat, whether it's for a few seconds or for a longer period. Pero kahit na hindi niyo dinampot at kinuha, dapat siguro appreciate na lang tayo from afar dahil nga ang tarsier daw ay napaka-sensitive at delikado ng mga creature. Nasi-stress at nahaharas sila to the point na pag kinuha ninyo at nilagay sa kulungan, they have been known to commit suicide. Inuumpog nila ang mga ulo nila sa kulungan at dahil napaka-sensitive at delicate ng kanilang cranium dahil manipis ito, ay 50% lamang daw ang rate of survival ng mga tarsiers in captivity. So paalala naman sa mga vlogger natin out there, isipin din mabuti ang ginagawa at hindi lang basta-basta para lang may mai-content, di ba? Baka kasi imbis na rise to fame, mauwi kayo sa shame. So basta't usaping batas, bibigyan nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Tandaan natin yan mga vloggers, ha? Huwag lang basta for the content. Up to extent na lalabag na tayo sa batas. Meron po tayong batas dyan sa wildlife animals, ano? Wildlife creatures. Okay? Malaki-laki po ang multa po dyan, may kulong pa po. Okay? Kaya dapat sila farm boy masampulan para hindi tularan, sabi nga ni Julius Babao. Alright mga kababayan, salamat po sa pakikinig at panonood dito sa ating YouTube channel. Nikahit ko po kayo na mag-like sa video na to at mag-comment na rin kung may meron kayong saloobin tungkol sa topic na ito. At mag-subscribe po tayo sa ating YouTube channel, Talking Toshi TV, maging sa ating Facebook page. I-follow na rin po natin, Talking Toshi TV rin po ninyo. Pwede niyo siyang sundan or i-follow. Maraming salamat po sa inyong
pagsubaybay, patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa ating YouTube channel. Ingatan nawa tayo ng Panginoon at piliin po nating maging mayaman sa Diyos kaysa sa ating mga sarili. Ingatan po nawa tayo ng Panginoon sa ating mga paggawa. Maraming salamat po.